At dahil malapit na ang Ramadan, malamang naririnig nyo na to sa mga kaibigan nyo, sa mga kakilala nyo, sa mga amo nyo, yung word na fasting. Ano nga ba yung fasting? Panoorin natin to dito sa video ni Idol. Let's go. Fasting, isang bagay na napaka-importanteng gawin ng isang Kristiyano na gustong lumago sa kanyang pananampalataya. Wait, hindi naman correction Sa tingin ko sa mga Kristiyano, sa ating mga Christians, hindi naman tayo nagpapasting. Ewan ko lang sa iba, hindi ako nagpapasting kasi Christian ako. Kadalasan itong ginagawa sa mga kapatid nating Muslim sa relihiyong Islam. Sila yung kadalasan nagpapasting, lalo na pag Ramadan. Sa ating Panginoong Diyos, ano nga ba ang kapangyarihan sa likod ng fasting? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Sa iyong araw, yan yung YouTube channel niya. Ang fasting, kaibigan, o pag-aayuno sa Tagalog, ay ang isa sa pinaka-importante na ehersisyo ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ito rin, mga kaibigan, ay ang isa sa pinakamahirap na ehersisyo dahil ang pagpa-fasting, mga kaibigan, na ito ay kinakailangan ng matinding respeto sa sarili at kailangan ng matinding pagtitimpi. Ating sabay-sabay na alamin, mga yung sinasabi niya, respeto sa sarili at matinding pagtitimpi. Ang pinaka-main reason o pinaka-main na ginagawa dito ng pagpapasting, yung sa pagkain o respeto sa pagkain. Ito yung kadalasang makikita natin o maririnig natin pag mayroong taong nagpapasting. Kaibigan, kung ano ang nilalaman ng Isaiah 58 patungkol sa pag-aayuno o fasting. At ito ang nais ng ating Panginoong Diyos na ibahagi sa atin. Dahil wala nang mas mahirap gawin, mga kaibigan, sa paggutom sa iyong sarili. Diba, ito na, paggutom sa iyong sarili. Hindi naman to literally na yung sa pagkain, kundi sa pananampalataya din to. At ang Isaiah 58, mga kaibigan, ay binabaybay nito ang tamang kaparaanan patungkol sa kung paano ang tamang pag-aayuno. Ayon sa verse 3 ng Isaiah 58, sinasabi na kung saan na bakit kailangan nila mag-fasting at pahirapan ang mga sarili kung wala naman silang benepisyong makukuha rito. Tumugon ang Diyos sa kanila at sinabing, sa katunayan, nag-aayuno ka upang makipagtalo sa kasamaan at makakatagpo ka ng kasiyahan. Anong sabi? Nakipagtalo ka sa kasamaan, Ito yung pagiging sakim yata, ang kahulugan yata na ito, ng pagiging sakim. Ewan ko lang. Kasi ganun yung ang binabanggit dun, Yung halimbawa sa pagkain, kailangan na maging respetado ka sa pagkain. Huwag ka basta-basta kukuha ng pagkain, parang ganun. Yung pinakahalimbawa niya. Tapos ito namang makakatagpo ka ng kasiyahan. Sa fasting kasi, meron lang silang oras na sinusunod. Nakalimutan ko kung anong oras yun. Basta meron silang oras na sinusunod, na hindi sila kakain ng ganong oras. Tapos pagdating ng oras na kainan, is kakain silang lahat. Ito na yung sinasabing makatagpo ka ng kasiyahan kasi masaya kayong nagsasalo-salo sa kainan, Sabi sa atin ng Diyos na hindi lamang ang pag-inom at hindi pagkain ang mga esensyal na kailangan sa pag-aayuno. Dahil binabanggit sa verse 6 ng Isaiah 58, sinasabi niya sa atin ang mga katotohanan sa pag-aayuno. Ito'y upang makawala tayo sa gapos ng kasamaan at upang alisin ang mabibigat na pasanin at upang palayain ang ating mga sarili. Ngunit ang mga taong hindi nakakaintindi ng mga ito ay hindi dinitinig ang kanilang mga pag-aayuno. Ito ay dahil hindi nila kayang mapatawad ang kanilang kapwa at ang kanilang mga puso ay puno ng kasalanan at imoralidad. Kaya sinabi sa kanila ng Diyos na ang uri ng pag-aayuno ay nais ng ating Panginoon kung ating tatalikuran ang ating masasamang gawa. So, ito na, ang binabanggit niya, yung fasting o yung pag-aayuno, hindi pwedeng napilitan ka lang o dahil kagustuhan lang ng iba, Ang pag-aayuno is bukal sa puso mo, yung kagustuhan mo talaga na
mag-fasting o mag-ayuno. Dahil sabi nga dito sa kwento ni sa iyong araw, sabi dito, linalabanan mo yung kasamaan para mawala yung mga masasamang ginagawa mo, no. Ito yung ibig sabihin niya na kailangan bukal sa puso mo yung pagpapasting o pag-aayuno. Kung ating matututunan ang pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Ito Kaya kung kasama na dito yung pagpapatawad, lahat na, kumbaga i-release mo lahat ng hinanakit mo, no. hinahangad mong baguhin ang iyong sarili sa pamamagitan ng hindi pag-inom o pagkain, mga kaibigan, ay nagkakamali ka, dahil ang kailangan natin, mga kaibigan, ay ang pagbabago mula sa ating Yun, ito na puso. yung sinasabi ko. Yung pag-ayuno, hindi lang sa pagkain, kundi kailangan bukal din sa puso mo, no. Yung galing sa puso mo mismo yung ginagawa mo. Mula sa ating sarili at sundin ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ito, mga kaibigan, ang good news. Natutulungan tayo ng fasting na mas lalong mag-rely sa kalakasan ng ating Panginoon. At ang pagfa-fasting, mga kaibigan, ay tunay na makakapagpabago sa ating spiritual na buhay. Sinasabi ng Panginoon sa atin na madali lang ito kung ito ay ating gugustuhin. At hindi lang ito patungkol sa pagkain, kundi ito, mga kaibigan, ay patungkol sa ating mga sarili. Totoo yung tunay nga yung sinasabi ko na kailangan talaga sa sarili mo. Sa ating mga puso. Sinabi sa verse 6, obey His word and fast in this criteria and this structure that He has given us. At sinasabi din niya, mga kaibigan, then your light shall break, for like the morning, your healing shall spring forth speedily. Ibig sabihin nito, mga kaibigan, makikita natin dito ang pagbabago sa ating buhay. Kung tayo man ay may sakit, mga kaibigan, pisikal, nakakabuti na tayo ay mag-fasting upang sa ganun may labas ang mga toxin sa katawan. Sabi nga, may narinig ako, may nabasa akong isang libro na nakalagay doon na pag hindi ka kumakain, pag nagugutom ka, yung laman ng tiyan mo, yung mga cells mo sa loob, tinutuno yung mga toxin, yung mga madudumi na yung fats, kagaya yung mga taba-taba, tinutuno muna yan. Ayan yung kinakain o yung sabi pa nila is ginigiling sa loob ng katawan natin, yung mga dumi natin. Kaya kahit hindi ka kumain ng isang araw, is sa tingin ko naman mabubuhay ka pa, hindi ka pa kagad mamamatay. Pero kakainin nito yung mga dumi-dumi mo sa katawan, yung sa loob ng katawan mo. At magkaroon ng bagong kalakasan. Gayun din, mga kaibigan, sa espiritual, ang fasting ay nakakatulong sa atin upang tayo, mga kaibigan, ay magkaroon ng pagpapago sa ating spiritual life. Hindi natin iintindihin ang makalaman na pakiramdam, kundi itutugon natin, mga kaibigan, ang ating kalakasan sa ating buong may kapal, ang ating Panginoong Diyos. Klarong-klaro naman yung paliwanag niya, kahit hindi na natin ipaliwanag to, kitang-kita naman. Na ina-acknowledge natin na siya ang magpapalakas sa atin. Ayon sa verse 9, pinabagit niya dito, mga kaibigan, tells us that you shall call and the Lord will answer you. Ano man, mga kaibigan, ang kinakailangan natin na hilingin sa ating Panginoon, ang ating Panginoon ay bukas ang kanyang palad na tanggapin ka at tutulungan ka niya sa iyong problema. Napakabuti ng Panginoon, mga kaibigan, sapagkat kung problema ang idinudulong natin sa kanya, ay may answer na, mga kaibigan, ang ating Panginoon dyan. At laging yes ang kanyang sagot. At meron din ako narinig kay Father Ruel sa pakikinig ko sa kanya. Pag nagdadasal ka sa Diyos, huwag kang hihiling kasi alam na ng Diyos kung anong kagustuhan mo. It means magpasalamat ka na lang sa kung anong natatanggap mo. Ayun yung pinaka-ibig sabihin niya doon. It's either palalakasin ka niya upang malabanan, mga kaibigan, ang mga problema sa buhay, or siya mismo ang magtatanggal ng problema sa iyong buhay. At napakaganda, mga kaibigan, ng fasting, sapagkat kung ito ay magagawa natin within 21 days, up to 40 days. So, kadalasan yung fasting talaga tumatagal ng 40 days, halos isang buwan siya. Makikita natin, mga kaibigan, ang malaking pagpapago, lalong-lalo na sa pagtitimpi
sa kagustuhan ng laman. Ano man mga kaibigan ang mga tukso o kahinaan natin, maging social media, pagkain, mga bagay na kinaadikan natin, at mga bisyo na matagal na nating ninanais na matanggal sa ating pagkatao, ay hinihikayat ka mga kaibigan ng ating Panginoon na ikaw ay mag-ayuno, iyong ibigay ang lahat sa ating Panginoon at manalangin, dahil baliwala mga kaibigan ang pag-aayuno kung wala itong panalangin. Kaya naman binabanggit sa Biblia mga kaibigan, we should fast and pray. Ito na, no? You should fast and pray. Kasi tunay nga, useless talaga yung pagpapasting mo, no? Kung hindi ka nagdadasal, kung hindi ka lang kumakain, natural diet lang yun. Siyempre, pag ginagawa mo ganun, kailangan samahan mo rin ng panalangin. Kagaya ng ginagawa ng mga kapatid nating Muslim, ano, yung relihiyong Islam. Nagpapasting sila tapos nagdadasal din sila, no? Ganun sila kaganda. Sapagkat ito mga kaibigan ay magkakambal, dahil kung fasting lang mga kaibigan ay baliwala ito. At kung prayer mga kaibigan naman ay hindi natin na-exercise ang pagpapasakop sa ating Panginoon. Kaya naman kung gusto natin i-exercise ang paglapit sa ating Panginoon, nais ng ating Panginoon na subukan natin ang mag-ayuno, kasabay na rin mga kaibigan ng taos-pusong pananalangin, na ang una natin gagawin mga kaibigan ay i-confess natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So sa Christian, ano, sa relihiyong Kristiyano, yung confess, meron tayo dito nga kumpisal na tinatawag, ano, yung lahat ng kasalanan mo is sasabihin mo, no, para linisin yung sarili mo. Kaya naman mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na tayo ay magkaroon ng mas malakas na spiritual life, at isa ang fasting sa medium mga kaibigan na magpapatibay sa ating mga muscles na iwanan ang kasalanan, na iwanan ang ating mga kahinaan, na iwanan ang mga bagay na hindi ka nais-nais sa harapan ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ang ating Panginoon ay lubos-lubos kanyang minamahal. Kaya nais niya mga kaibigan na mas lalo pang tumibay ang ating spiritual life, lalong higit ang ating pagkipagrelasyon sa ating Panginoong Hesus. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan. So ayun na, no. Ang tanong ko naman sa'yo na ikaw na nanonood, ano, kaya mo ba mag-fasting ng 40 days, no? Yung hindi ka kakain at magdadasal ka. Kung baka kakain ka naman pero meron na designated time, no? Kaya mo bang gawin yun para mas lalo kang mapalapit sa Diyos? At balik tayo sa mga kapatid nating Muslim, ano? Sila talaga yung kadalasang gumagawa nito, no, itong fasting and pray. Sila yung kadalasang gumagawa nito, lalo na pag Ramadan, ano? Kaya malamang is 100% kayang-kaya nila tong gawin. Pero sa mga Kristiyano, hindi ko lang alam, ano, kung kaya nyo itong gawin, itong fasting na tinatawag. Malamang kung nag-abroad ka dito sa Middle East, ano, Saudi Arabia, Qatar, Dubai, alam mo yung word na fasting, at malamang nga is sumasabay ka rin sa kanila, no, pag nagpa-fasting sila. At tayo lang, no, i-comment mo sa baba kung ilang araw yung kaya mong mag-fasting, o ilang araw kaya mong hindi kumain, o baka gusto mo lang mag-diet, i-comment mo sa baba. At huwag mo kakalimutan rin mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated pag meron tayong na-upload na bagong mga video. Tayo lang, salamat.